Darating ang sandali na ang lalaking nangako sa akin ng katapatan ay luluhod sa paanan ko. Duguan ang dangal at basag ang boses habang nagmamakaawa para sa isang sentimo ng awa. Titignan ko siya mula sa itaas ng aking tagumpay. Bitbit ang isang lihim na kasunduang magbabaon sa kanya sa limot. Ngunit bago ang matamis na paghihiganting iyon, kailangan ko munang lasapin ang pait ng isang huwad na dambana. Ang bango ng mga puting rosas sa loob ng bridal suite ay tila naging amoy ng mga bulaklak sa isang burol. Nanlalamig ang aking mga daliri habang hinihipo ang telang sutla ng aking belo. Ngunit mas malamig pa ang piraso ng papel na hawak ko sa kabilang kamay. Isang sertipiko ng kasal. Hindi para sa araw na ito, kundi isang kasal na nangyari 6 na buwan na ang nakalilipas sa pagitan ng lalaking pakakasalan ko at ng babaeng itinuring kong kaibigan. Siguraduhin mo lang, Adrian, na mapapapirma mo siya sa joint account bago matapos ang reception. Kailangan na nating bayaran ang utang sa casino at ang down payment para sa kondo ni Bianca. Ang boses na iyon ay mula kay Doña Aurora. Ang magiging biyenan ko sana, ang boses na dati ay puno ng tamis kapag humihingi ng pabor sa akin. Ngayon ay puno ng kamandag at kasakiman. Mama, calm down. Marissa loves me. Gagawin niya ang lahat ng sabihin ko. Isang iyak ko lang. Ibibigay niya pati ang titulo ng ospital niya. Sagot ng isang pamilyar na baritono. Kay Adrian, ang lalaking akala ko ay katuwang ko sa pagliligtas ng mga buhay. Ngunit isa palang buitre na nag-aabang sa aking pagkamatay. Hindi ako huminga. Hindi ako sumigaw. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata dahil ang bawat patak nito ay naging yelo na sa aking puso. Sa halip na manginig, marahan kong kinuha ang aking cellphone. Walang anumang ingay. Kinuha ko ang litrato ng dokumentong nasa harap ko at ipinadala ito sa isang numero na matagal ko nang inihanda. At tumayin, Ramon, ituloy ang plano. Ngayon din, huwag kang magtitira kahit isang kusing sa mga account na nakakabit sa pangalan ko. I want them bleeding by sunset. Ang bulong ko sa kabilang linya, ang aking boses ay patag at kasing talim ng isang scalpel. Isang marahas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang wedding coordinator. Hingal na hingal at bakas ang pagkataranta sa mukha. Doktora Marissa, kailangan na nating lumabas. 5 minutes na lang at magsisimula na ang bridal march. Kanina pa po naghihintay si Sir Adrian sa altar. Medyo nagkakagulo na rin ang mga bisita dahil sa init. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi ang biktima. Ang babaeng nakasuot ng mamahaling gown na ito ay isang doktor na sanay humawak ng tumitigil na puso. At ngayon, ang pusong wawasakin ko ay hindi akin, kundi ang kanila. Doktora, are you okay? Muling tanong ng coordinator. I am more than okay, ang sagot ko. Marahan kong tinanggal ang aking belo at iniwan ito sa silya. Kinuha ko ang aking itim na blazer na nakasabit sa gilid at isinuot ito sa ibabaw ng aking puting gown. Ang puting tela ay simbolo ng kadalisayan. Ngunit ang itim na Amerikana ang simbolo ng aking paghatol. Naglakad ako palabas ng silid ng may direksyon. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ng lumang simbahan ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng Pamilya Cortez. Nang marating ko ang bukana ng dambana, ang malaking pinto ng simbahan ay bumukas. Ang liwanag ng araw ay tumama sa aking mukha. Sapat para makita ko ang nakangiting mukha ni Adrian sa dulo ng aisle. Ang mukha ng isang traidor na nag-aakalang nanalo na siya. Hindi ako naglakad sa gitna. Huminto ako sa harap ng lahat ng bisita. Ang musika ng organ ay biglang tumigil. Tila nararamdaman ang bigat ng atmosfera. Kinuha ko ang wireless microphone mula sa podium ng lektor na malapit sa pinto. Good afternoon, everyone. Ang simula ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Malinaw at walang panginginig. Nais ko lang magpasalamat sa inyong pagdalo. Ngunit bago ang lahat,
May nais lang akong ibahagi sa inyong lahat. Isang maagang wedding gift para sa tunay na asawa ni Adrian Cortez. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit. Sinusubukang pigilan ang susunod kong sasabihin. Si Bianca, na nakaupo sa unang hanay bilang isang bridesmaid, ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang balat ay tila naging papel sa puti. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong huminga. Inilabas ko ang aking cellphone at ikinonekta ito sa malaking projector screen na nakahanda sana para sa aming prenup video. Ang lumitaw ay hindi ang aming mga sweet na larawan, kundi ang civil marriage contract ni na Adrian at Bianca. Kasama ang mga bank statement na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw nila mula sa akin para sa kanilang marangyang buhay. Ang kasal na ito ay kanselado. Ang deklarasyon ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Adrian. At Adrian, bago mo ako tanungin kung bakit. Check your phone. Kararating lang ng notification mula sa bangko. Mula sa segundong ito. Wala ka ng kahit isang piso. Ikaw, ang nanay mo, at ang asawa mo, lahat kayo ay pulubi na. Iniwan ko ang microphone sa sahig. Ang tunog nito nang tumama sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Tumalikod ako at naglakad palabas ng simbahan nang hindi lumilingon. Sa labas, naghihintay ang aking kotse. Ngunit higit sa lahat, naghihintay ang isang tawag mula sa ospital na babago sa lahat. Hindi nagtagal ang aking pamamalagi sa labas ng simbahan. Sa halip na magmukmok sa loob ng isang madilim na silid, dumiretso ako sa ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na sirkulasyon ng aircon ay naging katuwang ko sa pagpapakalma ng aking sistema. Hubad na ang aking blazer. At sa ibabaw ng aking puting satin na gown na pinutol ko gamit ang gunting sa loob ng kotse, ay ang aking puting doctor's coat. Ang gown na dapat sana ay simbolo ng aking pagsuko sa isang lalaki ay naging uniforme na ngayon ng aking autoridad. Doktora Marissa, akala ko po ay, ang nurse na si Elena ay hindi na ituloy ang kanyang sasabihin nang makita ang aking anyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila nakakita ng isang multo na may hawak na scalpel. Ang kasal ay tapos na. Elena, ipagpatuloy ang mga rounds. I want the patient charts for the third floor on my desk in 5 minutes. Ang sagot ko nang hindi man lang bumabagal ang aking paglalakad. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa tiles ng ospital ay parang isang matatag na ritmo ng martilyo. Hindi pa ako nakakaupo sa aking swivel chair nang bumukas ng marahas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Adrian, kusot ang kanyang mamahaling suit. Kasunod si Bianca na pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng malaking sunglasses. Marissa, anong tingin mo sa ginawa mo sa simbahan? You humiliated my mother. You destroyed our family name. Ang sigaw ni Adrian ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon at huwad na galit. Tinitigan ko siya. Kinuha ko ang aking fountain pen at maingat na inayos ang aking salamin. Ang pamilya mo ang sumira sa sarili nilang pangalan. Adrian, ako lang ang nag-alis ng takip sa baho ninyo. At huwag mo akong sigawan sa loob ng opisina ko. You are no longer a guest here. And you certainly are no longer my fiancé. Marissa, please. Singit ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang pusa. Nagawa lang namin yun dahil kailangan ni Adrian ng suporta. Ang kumpanya nila ay pabagsak na. Isang pirma mo lang naman sa joint account. Maliligtas mo na kami. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking labi. Kalupit, Bianca. Ang tawag dito ay katarungan. Ginamit niyo ang pera ko para pambayad sa kondo ninyo, para sa mga luho mo. Habang ako ay nagtatrabaho ng 16 na oras dito sa ospital, ginamit mo ang pagkakaibigan natin para nakawan ako. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Kahit nakasuot si Bianca ng mamahaling alahas, ang aura niya
ay tila isang basahan sa harap ko. Adrian, ang credit cards na gamit mo bukas. Deactivated na ang mga yan. Ang kotse na minamaneho mo. Nakapangalan yan sa akin. At naisagawa ko na ang utos sa aking driver na hatakin yan mula sa parking lot ng simbahan kanina. You can't do this. Wala kaming matutuluyan. Sigaw ni Adrian. Ang kanyang kamay ay nanginginig na sa galit. Then sleep on the streets. Doon naman ang nararapat sa mga basurang tulad ninyo. Ang sagot ko, ang bawat salita ay may bigat ng yelo. Marisa, buntis ako. Biglang sigaw ni Bianca. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang tiyan na tila isang panangga. Gagawin mo ba itong lahat sa anak ni Adrian? Wala ka bang puso? Sandaling tumigil ang mundo. Tiningnan ko ang kanyang tiyan. Pagkatapos ay ang kanyang mukha. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking labi. Buntis interesting. Ayon sa record ng laboratorio ng ospital na ito noong nakaraang buwan kung saan ikaw ay nagpa-check up para sa iyong dysmenorrhea, ang iyong mga fallopian tubes ay may malubhang kondisyon na nagpapaimposible sa iyong magbuntis ng natural. So, Bianca, kaninong himala ang dinadala mo? O baka naman ang tiyan mo ay puno lang ng kasinungalingan. Naging maputla si Bianca. Ang kanyang sunglasses ay bahagyang nalaglag at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Si Adrian ay lumingon kay Bianca. Ang pagdududa ay nagsimulang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi ko na sila hinayaang makasagot. Kinuha ko ang aking telepono. Security. May mga trespassers sa office ko. Pakitanggal sila ngayon din. Bago pa man makapagsalita si Adrian, ang tunog ng emergency alarm ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Ang pulang ilaw sa pasilyo ay nagsimulang kumislap. Isang senyales ng code blue. Isang boses mula sa intercom ang bumasag sa tensyon. Dr. Villanueva, ER Stat Don Ricardo Cortez. Massive myocardial infarction. We are losing him. Ang mukha ni Adrian ay ganap na nawalan ng kulay. Ang lolo. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang tanging taong may dangal sa pamilya nyo ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa iskandalong ginawa ninyo. At ngayon, Adrian, ako lang ang tanging tao sa gusaling ito na may kakayahang magbukas ng kanyang dibdib at ibalik ang tibok ng kanyang puso. Gusto mo bang iligtas ko siya? O gusto mong ipagpatuloy ang pakikipagtalo sa akin tungkol sa pera? Hindi siya nakasagot. Hinablot ko ang aking stethoscope at nilagpasan sila ng hindi lumilingon. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang paghikbi ni Bianca. Ngunit para sa akin, iyon ay musika lamang ng kanyang pagkatalo. Ang pasilyo patungo sa emergency room ay tila naging isang makipot na lagusan kung saan ang bawat ilaw ay nagpapaalala sa akin ng kabilisan ng oras. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagpalit ng aking katauhan mula sa isang babaeng tinalikuran sa altar patungo sa isang siruhano na may hawak ng tadhana. Ang puting gown na suot ko sa ilalim ng aking coat ay sumasayad sa sahig. Isang maruming paalala ng kasal na hindi natuloy. Ngunit wala akong oras para hubarin ito. Pagdating ko sa ER, ang ingay ng mga kagamitang medical at ang mabilis na galaw ng mga nurse ay sumalubong sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang tumatakip sa kanya. Ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Siya ang tanging tao sa pamilya Cortez na tumuring sa akin bilang tunay na anak. Ang tanging nagbigay sa akin ng respeto bago pa man dumating ang pera at katanyagan. Doktora Villanueva, ang kanyang blood pressure ay bumababa. We need to intubate him now. Ang ulat ng resident doctor, ang boses nito ay puno ng kaba. Bago pa man ako makalapit sa pasyente, isang marahas na kamay ang humawak sa aking braso. Si Doña Aurora iyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
Ang kanyang mukha ay puno ng colorated at nang giyon ay nagsisimula ng kumalat dahil sa pawis at galit. Huwag mong hahawakan ang biyenan ko. Alam ko ang balak mo, Marisa. Papatayin mo siya para maghiganti sa amin. Papatayin mo ang ama ni Adrian dahil sa galit mo. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong ER. Dahilan upang mapalingon ang ibang mga pasyente at kawani. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakahawak sa akin. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking paningin sa kanyang mga mata. Una sa lahat, bitawan mo ako. Ang bawat segundong inaaksaya mo sa paggawa ng eksena ay isang segundong ninanakaw mo sa buhay ng iyong biyenan. Pangalawa, hindi ako mamamatay tao. Ako ay isang doktor. At pangatlo, wala ka ng karapatang tawagin akong manugang. Mama, tama na. Ang bawat salita ni Adrian ay tila walang silbi habang nakatayo siya sa likod ng kanyang ina. Bakas ang panghihina sa kanyang hitsura. Si Bianca ay nakasandal sa pader. Pilit na umiiwas sa aking tingin matapos kong ibunyag ang kanyang kasinungalingan sa opisina. Adrian, kung gusto niyo siyang mabuhay, paalisin mo ang nanay mo sa harap ko. Ang utos ko, ang boses ko ay kasing lamig ng asero. Dahil sa ospital na ito, ako ang batas. At sa loob ng operating room, ako ang Diyos na magpapasya kung hihinga pa siya bukas. Sa isang huling sulyap ng pagkamuhi, hinila ni Adrian ang kanyang ina palayo. Huminga ako ng malalim at lumapit kay Don Ricardo. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay ng isang sandali isang huling paalam sa emosyonal na koneksyon bago ko simulang tingnan siya bilang isang kaso lamang. Ang proseso ng paghahanda para sa operasyon ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang daloy ng tubig sa aking mga kamay, ang pagkiskis ng sabon sa bawat daliri, ang bawat galaw ay maingat at kalkulado sa bawat segundong lumilipas. Ang alaala ng pagtataksil ni na Adrian at Bianca ay ibinabaon ko sa pinakamalalim na bahagi ng aking isipan. Sa loob ng operating room, walang puwang ang galit. Ang kailangan ko ay ang katumpakan ng isang makina. Nang pumasok ako sa loob ng malamig na silid, ang tanging tunog na maririnig ay ang tuloy-tuloy na ritmo ng heart monitor at ang mahinang sirkulasyon ng oxygen. Nakahiga doon si Don Ricardo. Ang kanyang dibdib ay bukas na para sa aking pagsusuri. Scalpel, ang sabi ko. Ang aking kamay ay nakaabang ng hindi nanginginig. Ang bawat hiwa ko ay puno ng sining at kaalaman. Habang tinitignan ko ang tumitigil na puso ni Don Ricardo, hindi ko maiwasang maisip ang pagkakatulad nito sa aking buhay. Ang bawat bara sa kanyang mga ugat ay tila ang mga kasinungalingan ng mga Cortez na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Gagamit ako ng bypass para daluyan muli ng buhay ang kanyang puso, gaya ng pag-bypass ko sa sakit na idinulot nila upang magpatuloy ang aking buhay. Lumipas ang 4 na oras. Ang pawis sa aking noo ay agad na pinupunasan ng nurse, ngunit ang aking focus ay hindi natitinag. Sa gitna ng katahimikan, isang malakas at mahabang tunog ang bumasag sa konsentrasyon ng lahat. Ang linya sa monitor ay naging patag. Flatline doc, we are losing the rhythm. Ang sigaw ng anesthesiologist. Internal defibrillator, now. Ang sagot ko. Ang aking boses ay hindi nagpakita ng takot. Habang inilalapat ko ang kuryente sa kanyang puso, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Kung mamatay si Don Ricardo, ako ang sisisihin ng buong mundo. Ngunit higit sa lahat, ang katarungang nais kong makamit ay hindi magiging ganap kung ang tanging saksi sa kabutihan ko ay mawawala. Isang beses. Dalawa. Sa ikatlong pagkakataon, ang monitor ay muling naglabas ng isang mahina ngunit matatag na ritmo. Ang tibok ay bumalik. Huminga ako ng malalim at tinapos ang huling tahi. Lumabas ako ng operating room ng may pagod ngunit may dangal. Sa labas, naghihintay ang pamilya Cortez. Agad na tumayo si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. He's stable.
ang maikli kong sagot. Pero huwag kayong magalak ng labis. Ang kanyang paggaling ay nakasalalay sa katahimikan, at ang katahimikang iyon ay magmumula sa pag-alis ninyo sa buhay ko. Bago pa man makasagot si Adrian, lumapit si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Salamat, Marisa. Alam naming hindi mo siya pababayaan. At tungkol sa kanina, sana mapatawad mo kami para na rin sa bata. Tigil! Ang putol ko sa kanya. Ang aking mga mata ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Huwag mong babanggitin ang salitang patawad sa harap ko, Bianca. At huwag mong gamitin ang isang katang-isip na bata para makuha ang simpatya ko. May mga dokumento na akong hawak na magpapatunay na ang lahat ng luho mo ay galing sa nakaw na yaman mula sa mga kumpanya ko. Biglang bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang isang nurse. May dalang isang maliit na recording device na nakuha mula sa bulsa ng gown ni Don Ricardo bago ang operasyon. Doktora Villanueva, nakita po namin ito. Naka-on po ang voice recorder nang mangyari ang atake ni Don Ricardo. Ang sabi ng nurse, kinuha ko ang device. Tiningnan ko si Adrian at Bianca, na ngayon ay tila nakakita ng isang bomba na handang sumabog. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang maglalantad nito. Ang maliit na voice recorder sa aking palad ay tila naging isang piraso ng mainit na uling. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat salitang nakakulong sa loob nito, isang lihim na sapat na upang gumuho ang anumang natitirang dangal ng pamilya Cortez. Ngunit bago ko pakinggan ang hatol ng kasaysayan, kailangan ko munang harapin ang kasalukuyang komedya na inihanda ni Bianca. Hindi pa ako nakakalayo sa recovery room nang harangin muli ako ng 2 pulis. Kasama ang isang abogadong mukhang binayaran ng sapat na halaga upang magsinungaling. Sa likuran nila, si Bianca ay nakaupo sa isang silya. May hawak na panyo at ang kanyang mga mata ay mapula. Tila kanina pa umiiyak ng walang hinto. Doktora Villanueva, may formal na reklamo laban sa inyo. Ang sabi ng isa sa mga pulis, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan habang nakatingin sa aking gown na may bahid pa rin ng dugo mula sa operasyon. Malpractice at tangkang pagpatay kay Don Ricardo Cortez. Isang maikli at malamig na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Tumingin ako kay Bianca, na ngayon ay mas lalong nabaon sa kanyang pag-arte bilang biktima. Malpractice. Iniligtas ko ang buhay ng matandang lalaking iyon habang ang kanyang sariling anak at ang asawa nito ay nag-aaway tungkol sa kung paano hahatiin ang yaman na wala pa sa kanilang mga kamay. Nakita ko ang ginawa mo, Marisa, ang sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa huwad na takot. Sinadya mong bagalan ang paglalagay ng anesthesia. Gusto mong maramdaman ni Lolo ang sakit. Gusto mong mamatay siya para makuha mo ang lahat. Bianca, tumigil ka. Ang mahinang saway ni Adrian, ngunit bakas sa kanyang mukha na wala siyang balak pigilan ang kanyang asawa. Ang kanyang pagiging sunod-sunuran ay tila isang sakit na wala ng lunas. Huminga ako ng malalim at humarap sa abogado at sa mga pulis. Kung nais ninyong pag-usapan ang katotohanan, gawin natin ito ng maayos. Pero bago ang lahat, nais kong ipakita sa inyo ang dahilan kung bakit ang babaeng ito ay desperadong sirain ang aking reputasyon. Naglakad ako patungo sa nurse station at kinuha ang isang asul na folder. Ibinagsak ko ito sa mesa. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang malakas na palakpak sa gitna ng katahimikan. Ayon sa record na ito, na isinagawa mismo sa ospital na ito, 3 linggo na ang nakalilipas. Si Bianca Salazar Cortez ay sumailalim sa isang pagsusuri para sa kanyang reproductive health. Ang simula ko, ang aking boses ay malinaw at walang kahit anong panginginig. Ang resulta, bilateral tubal occlusion. Sa madaling salita, Bianca, kahit anong dasal o kahit anong galing ni Adrian, hindi ka kailanman magbubuntis ng natural.
Ang batang ginagamit mo bilang panangga. Ang batang sinasabi mong na-stress dahil sa akin. Iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang katang-isip na ginawa mo para makuha ang awa ni Adrian at ang yaman ni Don Ricardo. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging bingi. Ang abogado ni Bianca ay dahan-dahang nag-iwas ng tingin, habang ang mga pulis ay nagsimulang magbulungan. Si Adrian ay tila naging isang rebulto ng asin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Bianca. Totoo ba ito? Bianca, ang tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng nagbabadyang unos. Adrian, hindi. Nagkakamali siya. Pineke niya ang dokumento. Doktor siya rito. Kaya niyang gawin yan. Ang desperadong sigaw ni Bianca. Ang kanyang maskara ay dahan-dahan nang nalalaglag. Ang mga dokumentong ito ay may digital signature ng 3 iba pang espesyalista. Ang dugtong ko. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. At kung gusto mo, maari nating gawin ang ultrasound ngayon din. Sa harap ng mga pulis na ito. Ano? Bianca, handa ka bang ilantad ang iyong tiyan na walang laman kundi hangin at kasamaan? Hindi nakapagsalita si Bianca. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahawak sa kanyang tiyan ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng luha ay napalitan ng isang mapait at madilim na anyo. Ang biktima ay pumanaw na. Ang tunay na kaaway ay nagpakita na. Umalis na kayo, ang sabi ni Adrian sa mga pulis at sa kanyang abogado. Ngayon din, nang maiwan kaming 3 sa pasilyo, tinalikuran ko sila. Wala na akong pakialam sa kanilang sumunod na pag-aaway. Ang aking tungkulin bilang doktor ay tapos na. At ang aking tungkulin bilang isang babaeng nagnanais ng katarungan ay nagsisimula pa lamang. Naglakad ako patungo sa parking lot ng ospital. Ang gabi ay malamig, at ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Papasok na sana ako sa aking kotse nang isang anino ang lumitaw mula sa likod ng isang malaking poste. Isang lalaking nakasuot ng simpleng barong, may edad na ngunit may matikas na tindig. Ang lumapit sa akin. May hawak siyang isang maliit na desusing kahon na gawa sa maitim na kahoy. Doktora Villanueva, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Ako si Mang Teroy, ang matagal ng driver at katiwala ni Don Ricardo. Ipinagbilin niya sa akin na kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan sa kanya, ang kahon na ito ay dapat lamang mapunta sa inyong mga kamay. Kinuha ko ang kahon. Ang bawat ukit nito ay tila pamilyar, tila may ibinubulong na nakaraan. Sa loob nito, narinig ko ang mahinang kalansing ng isang susi. Isang susi na alam kong hindi lamang para sa isang pinto, kundi para sa isang katotohanang matagal nang ibinaon ng mga Cortez. Bakit ngayon lang? Mang Teroy? Ang tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahil ngayon lang napatunayan ni Don Ricardo na kayo lang ang tanging tao na hindi kayang bilhin ng kanilang pera. Doktora. Ang sagot ng matanda bago siya marahang tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Binuksan ko ang pinto ng aking kotse at naupo. Hawak ang kahon sa isang kamay at ang voice recorder sa kabila. Naramdaman ko ang simula ng isang bagong kabanata. Ang pamilya Cortez ay nag-aakalang ang kanilang sikreto ay ligtas sa loob ng kanilang mansyon. Ngunit hindi nila alam na ang susi sa kanilang pagkawasak ay nasa kandungan ko na. Ang pagpasok ko sa tarangkahan ng mansion ng mga Cortez ay hindi na nagdulot ng kaba sa aking dibdib. Karihel, ang naramdaman ko ay ang lamig ng isang mananakop na handang bawiin ang teritoryong matagal ng pinamumugaran ng mga buwitre. Ang tunog ng mga bakal na pinto habang dahan-dahang bumubukas ay tila isang malungkot na paunawa sa mga taong nasa loob. Ang hardin na dati ay inaalagaan ko ng may pagmamahal ay mukhang tuyo na ngayon, gaya ng pagmamahal na inakala kong totoo.
Sa loob ng malawak na sala, naghihintay ang buong pamilya. Si Doña Aurora ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. May hawak na baso ng tsaa na nanginginig sa kanyang mga daliri. Si Adrian ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang anyo ay malayo sa pagiging makisig na lalaking nakilala ko ngayon, ay tila siya isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. At si Bianca, na nakaupo sa isang sulok, ay tila isang basang sisiw na pilit pa ring nagtatago sa likod ng kanyang mga mamahalin ngunit nakaw na hiyas. Marissa, salamat at tumating ka. Ang simula ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis na tila isang lason na binalot sa asukal. Nais lang naming pag-usapan ang isang maayos na settlement para na rin sa ikabubuti ng lahat, lalo na para kay Lolo. Naupo ako sa harap nila, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa kapangyarihan. Inilapag ko sa mesa ang isang makapal na folder na kulay itim ang aking ledger of betrayal. Settlement ang tanong ko. Ang aking boses ay patag at walang kahit anong emosyon. Bago natin pag-usapan ang pag-aayos, pag-usapan muna natin ang mga numero dahil sa mundong ito. Adrian, ang bawat kasinungalingan ay may katapat na halaga. Binuksan ko ang folder. 6 na taon. Simula nang maging tayo. Binayaran ko ang lahat ng utang ng kumpanya ninyo sa 5 magkakaibang bangko. Binayaran ko ang matrikula ng kapatid mo hanggang sa makatapos siya ng medisina ang kapatid mong kasama niyo palang nagtatago ng sikreto ninyo. Binayaran ko ang bawat operasyon ni Don Ricardo, ang bawat maintenance na gamot ni Aurora, at maging ang mga alahas na suot niyo ngayon. Marissa, pamilya tayo. Utang na loob naman. Ang sabat ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tono. Lahat ng ginawa mo ay dahil mahal mo kami. Hindi ba? Hindi mo naman siguro kami sisingilin sa mga bagay na ibinigay mo ng kusa. Ang pagmamahal ay ibinibigay sa mga taong tapat. Aurora. Ang sagot ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata hanggang sa siya ang unang umiwas. Ngunit ang ibinigay ko sa inyo ay puhunan para sa isang kinabukasang inakala kong kasama ako. Dahil ang kinabukasan na iyon ay ginawa ninyong basura. Ang lahat ng kusa kong ibinigay ay naging formal na utang na ngayon. Inilabas ko ang isang dokumento na may tatak ng korte. Ito ang demand letter para sa kabuang halaga ng lahat ng nagastos ko sa pamilyang ito. Kasama na rito ang interes at ang danyos para sa panlolokong ginawa ninyo sa akin. Hindi namin mababayaran yan. Alam mo namang wala na kaming pera. Ang sigaw ni Adrian, ang kanyang desperasyon ay tuluyan ng lumabas. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo ba kaming makitang natutulog sa kalsada? Hindi ko kayo kailangang makitang nasa kalsada. Ang bulong ko. Marahan kong inilabas ang susi mula sa kahoy na kahon na ibinigay ni Mang Teroy. Dahil ang mansion na ito, ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon, ay hindi na sa inyo. Napatayo si Doña Aurora. Nung sinasabi mo, ang bahay na ito ay pag-aari ng mga Cortez sa loob ng 3 generation. Correction, Aurora. Ang sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo. Ang bahay na ito ay isinanla ni Adrian sa isang pribadong bangko 4 na buwan na ang nakalilipas upang pondohan ang isang investment na sa huli ay naging scam pala. Ang bangkong iyon, isa iyon sa mga sangay ng Villanueva Financial Group, ang kumpanya ng pamilya ko. Naging maputla ang lahat sa loob ng silid. Si Bianca ay napahikbi ng malakas, habang si Adrian ay napasandal sa pader. Ang kanyang tuhod ay tila hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang katawan. Ang foreclosure notice ay nakarating na sa opisina ng inyong abogado kaninang umaga. Ang dugtong ko. Mayroon lamang kayong 48 oras para ilabas ang lahat ng inyong gamit. Maliban sa mga alahas at kagamitang binili, gamit ang pera ko, dahil ang mga iyon ay kinuha ko na bilang partial payment sa inyong mga utang. Naglakad ako patungo sa pinto. Ngunit huminto ako sa tapat ni Bianca.
Huwag kang mag-alala, Bianca. Bilang huling tulong ko sa iyo bilang kaibigan, nag-iwan ako ng ilang pirasong barya sa labas. Sapat na yun para makabili ka ng pregnancy test kit na totoo, para naman hindi ka na mahirapang umarte sa susunod. Lumabas ako ng mansyon nang hindi lumilingon. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin, malinis at malaya mula sa amoy ng pagkabulok ng kanilang mga kaluluwa. Papasak na ako sa aking sasakyan nang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa ICU. Si Don Ricardo ay gising na. Ngunit ang huling bahagi ng mensahe ang nagpabilis ng aking tibok ng puso. Doktora, ayaw ni Don Ricardo na makita ang kanyang anak o apo. Ikaw lamang ang tanging hinahanap niya. Sabi niya, oras na para buksan ang huling testamento. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang mga Cortez ay nawalan na ng bahay. Ngunit ang pinakamalaking sikreto na maglilibing sa kanila ng tuluyan ay malapit na ring mabuksan. Ang bawat paghinga ni Don Ricardo ay tila isang marahang kayod ng pambura sa mga kasinungalingan ng kanyang pamilya. Nakatayo ako sa pintuan ng ICU. Hawak ang susi mula sa maliit na kahon at ang voice recorder na tila isang huling bala sa aking baril. Sa labas ng salamin, nakita ko sina Adrian at Doña Aurora na pilit na kinakausap ang head nurse. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot na tila mga kriminal na nag-aabang ng hatol. Hindi niyo po maaaring pasukin ang pasyente. Si Doktora Villanueva lamang ang pinapayagan niya. Ang paulit-ulit na sabi ng nurse, ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng panggigipit ng mga Cortez. Nang makita nila ako, agad na lumapit si Adrian. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim, bakas ang puyat at ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Marisa, please, hayaan mo kaming makausap si Lolo. Kami ang pamilya niya. Wala kang karapatang ilayo siya sa amin. Pamilya, ang tanong ko. Ang aking boses ay isang pabulong na tila hiwa ng labaha. Adrian, ang pamilya ay hindi nag-aabang sa kamatayan ng kanilang haligi para lamang makuha ang mana. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa taong nagligtas sa kanila mula sa putikan. Kayo-kayo ay mga linta na natatakot na mamatay ang kanilang host. You heartless woman, ang singit ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Dahil sa iyo, nagkaganito ang anak ko. Dahil sa iyo, mawawalan kami ng tirahan. Hindi, Aurora. Nagkaganito kayo dahil sa sarili ninyong katakawan. Ang sagot ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng ICU. At ngayon, panoorin ninyo kung paano ko tatapusin ang laro ninyo. Pumasok ako at isinara ang pinto. Ang katahimikan sa loob ay bumasag sa ingay ng kanilang mga pagsigaw sa labas. Lumapit ako sa kama ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakadilat na. Malinaw at puno ng isang uri ng lungkot na tanging ang isang taong tinalikuran ng sariling dugo ang makakaalam. Marisa, ang mahinang tawag niya. Salamat sa pagligtas mo sa aking puso. Kahit na ang mga taong pinatibok nito ay sinugatan ang sa iyo. Huwag po kayong magsalita ng marami. Don Ricardo, kailangan ninyong magpahinga. Ang sabi ko, habang marahan kong inaayos ang kanyang unan, isang sandali ng pagiging tao sa gitna ng aking malamig na pakikipaglaban. Hindi na kailangan, iha. Ang oras ko ay tila isang kandilang paubos na ang mitya. Ang sagot niya, iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa susi na hawak ko. Buksan mo ang vault sa ilalim ng aking kama sa mansyon. Sa loob niyon, nandoon ang tunay na testamento. Ang testamentong isinulat ko noong gabing nalaman kong ang aking kumpanya ay unti-unti nang kinakatay ni Adrian. Bakit ninyo ginagawa ito? Ang tanong ko. Dahil ang mga Cortez ay hindi karapat-dapat sa pangalang ito. Ang kayamanang ito ay bunga ng pawis at dangal.
hindi ng pagnanakaw at pagtataksil. Ang pagpapatuloy ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay may kasamang pag-ubo. Ipinapamana ko ang lahat ng aking shares sa Cortez Medical Group sa isang charitable foundation na ikaw ang mamamahala. Walang matatanggap si Adrian kahit isang pako mula sa aking mga ari-arian. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi lamang ito paghihiganti, ito ay paglilinis. Ngunit bago ako makasagot, inilabas ko ang voice recorder. Don Ricardo, may nakuha po kaming recording. Naka-on ito noong gabing inatake kayo. Ipinindot ko ang play button. Ang boses ni Bianca at Adrian ay umalingaw-ngaw sa silid. Adrian, kailangan mo nang pirmahan to habang hindi pa nakakatingin si Lolo. Ang sabi ng doktor, mahina na ang puso niya. Isang gulat na lang. Sa atin na ang lahat. Ang boses ni Bianca, puno ng mali siya. Alam ko, Bianca, hayaan mo. Kapag nakuha na natin ang lagda niya, itatapon natin si Marisa sa kalsada. Pagod na rin akong magpanggap na mahal ko ang babaeng yun. Ang sagot ni Adrian sa recording. Nakita ko ang panginginig ng mga labi ni Don Ricardo. Ang bawat salita ng kanyang apo ay parang isang saksak sa kanyang matandang puso. Pinatay ko ang recorder bago pa man matapos ang usapan. Sapat na ang narinig ko. Sapat na para malaman na wala nang puwang ang awa. Iligtas mo ang ospital, Marisa. Ang huling bilin ni Don Ricardo bago siya muling pumikit dahil sa pagod. Huwag mong hayaang lamunin ng mga buitre ang mga pasyenteng umaasa sa atin. Lumabas ako ng silid ng may bagong lakas. Sa labas. Sinalubong ako ni Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Anong sabi niya, Marissa? Anong sinabi ni Lolo tungkol sa inheritance? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang lalaking minahal ko noon ay naging isang kaawa-awang nilalang na lamang sa aking paningin. Ang sabi niya, Adrian, ang bawat segundo ng buhay mo ay isang utang na hindi mo na mababayaran at tungkol sa mana. Magsimula ka ng maghanap ng trabaho dahil sa bagong testamento. Ikaw ang huling taong makakahawak sa pera ni Don Ricardo. You bitch, ang sigaw ni Adrian. Itinaas niya ang kanyang kamay upang saktan ako. Ngunit bago pa man ito dumapo, isang matikas na kamay ang humarang sa kanya. Si ang boses niya ay malalim at puno ng awtoridad. Huwag mong susubukang saktan ang isang doktor sa loob ng aking ospital. Mr. Cortez. Maliban na lang kung gusto mong lumabas dito na may dalawang bali ang braso. Nabitawan ni Adrian ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at takot habang nakatingin sa aming dalawa. Sa likod niya, si Bianca ay dahan-dahang umaatras. Pilit na tumatawag sa kanyang cellphone, isang tawag na tila hindi nasasagot. Tumingin ako kay Gabriel. Isang tahimik na pasasalamat ang dumaan sa aming mga mata. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang balita mula sa nurse station ang bumasag sa aming sandali. Doktora Villanueva, ang Cortez Medical Group. May mga pulis sa labas. May warrant of arrest para kay Adrian Cortez at Bianca Salazar dahil sa embezzlement at human trafficking ng mga medical supplies. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang cellphone niya ay nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ang huling hininga ng kanyang malayang buhay. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot, hindi ang takot na mawalan ng pera, kundi ang takot na mabulok sa loob ng rehas. Ang laban ay mabilis na nagbabago. Ang pagbagsak ng kanilang imperyo ay nagsimula na, at ako ang huling taong tatayo sa gitna ng kanilang mga guho. Ang umiikot na asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay tumatalsik sa malalaking salamin ng lobby ng ospital, na tila mga kidlat na nagbabadyang tumama sa isang pamilyang matagal nang nagtatago sa dilim. Sa harap ng maraming doktor, nurse, at mga pasyenteng nakatayo sa paligid,
Sina Adrian at Bianca ay tila mga rebulto ng takot. Ang mga mukha nila, na dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay kasing puti ng mga pader ng klinika. Mr. Adrian Cortez, Miss Bianca Salazar, kayo ay inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court para sa kasong syndicated estafa at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang malinaw na deklarasyon ng hepe ng mga pulis habang hawak ang isang nakalaminang dokumento. No, this is a mistake. Kilala niyo ba kung sino ako? Ako ang asawa ni Adrian Cortez. Ang pamilya namin ang may-ari ng ospital na ito. Ang tili ni Bianca. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong lobby, puno ng desperasyon at pilit na pagmamatigas. Naglakad ako palapit mula sa likuran ng mga pulis, kasama si Gabriel na maingat na nakasuporta sa aking tabi. Ang bawat hakbang ko ay sinundan ng mata ng lahat ang doktor na dati nilang inapi ay siya ngayong humahawak sa linya ng kanilang tadhana. Hindi ka asawa ng may-ari ng ospital? Bianca? Ang simula ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may lakas na sapat para patigilin ang kanyang pagwawala. At maging ang pangalan na ginagamit mo upang manakot ng mga tao ay wala ng bisa. Sa oras na ito, ang pamilya Cortez ay wala nang natitirang shares sa ospital na ito. Ang lahat ay naibalik na sa pondo ng charitable foundation na nininok ninyo. Marissa, sabihin mo sa kanila na kasinungalingan to sabihin mo sa mga pulis na ito na isa lang itong misunderstanding sa accounting. Ang pagmamakaawa ni Adrian, ang kanyang mga kamay ay lumapit sa aking coat, ngunit mabilis siyang hinarang ng isa sa mga opisyal. Kinuha ko mula sa aking folder ang mga digital transaction records na nakalap ng aking auditor. Misunderstanding. Adrian Ang, paglipat ng 50 milyong piso mula sa pondo para sa mga batang may sakit sa puso patungo sa isang offshore account sa ngalan ni Bianca. Isa ba yang misunderstanding? Ang pagbili ninyo ng mga substandard na surgical gloves at mamahaling kagamitan na hindi naman nakarating sa ospital. Ngunit naglabas kayo ng resibo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tawag ba ron ay pagkakamali? Ang mga tao sa lobby ay nagsimulang magbulungan. Ang hiya ang pinakamabigat na parusa sa kulturang nagnanais ng magandang mukha sa lipunan ay dahan-dahang sumasakal kina Aurora, Adrian, at Bianca. Si Doña Aurora, na kanina pa nakatayo sa gilid, ay biglang napaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay gitla sa katotohanang ang kanyang makisig na anak ay isang ordinaryong magnanakaw lamang. Hindi ako ang may gawa niyan? Si Adrian. Siya ang nag-utos sa akin na buksan ang account na yan, ang biglang sigaw ni Bianca. Ang kanyang itinuturing na pag-ibig ay mabilis na naglaho sa harap ng panganib na makulong. Ginawa ko lang kung ano ang sinabi ng asawa ko. Humarap si Adrian kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Anong sinabi mo? Ikaw ang nagpumilit na bumili tayo ng bahay sa BGC. Ikaw ang nag-iyak na kailangan natin ng bagong kotse bawat taon. At ngayon, ako ang ilalaglag mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi habang pinapanood ko ang dalawang taong nagtulong-tulong na sirain ako na ngayon ay nagwawasakan sa isa't isa. Wala na kayong kailangang pag-awayan tungkol sa kung sino ang asawa o hindi. Bianca, dahil may isang detalye pa kaming natuklasan noong kinumpirma namin ang inyong civil marriage contract. Inilabas ko ang isang lumang dokumento na galing sa munisipyo ng isang maliit na bayan sa probinsya. Ayon sa National Statistics Office, ikaw ay legal pang kasal kay Mr. Shah. Roberto Salazar, isang lalaking iniwan mo 7 taon na ang nakalilipas dahil sa utang sa sugal. Sa madaling salita, ang kasal nyo ni Adrian 6 na buwan bago ang aming aborsyadong kasal ay null and void. Bigamy ang tawag doon, Bianca. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng tingga. Si Adrian ay napaluhod sa sahig ng lobby.
Hindi dahil sa posas na malapit nang ilagay sa kanyang mga kamay, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng ipinagpalit niya sa akin ang babaeng naging dahilan ng pagkawala ng kanyang yaman, pamilya, at kinabukasan ay hindi man lang niya naging totoong asawa. Adrian, hindi totoo yan. Patay na si Roberto. Akala ko, patay na siya. Yang paghikbi ni Bianca habang marahang inilalagay ng pulis ang posas sa kanyang mga pulso. Ang lamig ng bakal nang lumapat sa kanyang balat ay nagbigay ng huling hatol sa kanyang mga pantasya. Hindi ko na hinintay na matapos ang pang-aresto. Tinalikuran ko ang kaguluhan. Naramdaman ko ang paglapit ni Gabriel sa aking gilid. You handled that with the precision of a master surgeon. Marissa, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay may kasamang tunay na paghanga na hindi ko naramdaman kay Adrian kailanman. Wala nang makakagambala sa iyo rito. Ang mga sugat ay hindi gumagaling dahil lang sa naalis na ang tinik. Gabriel, ang sagot ko habang naglalakad kami patungo sa elevator. Kailangan pa nitong linisin at tahiin. At hanggat hawak pa ni Aurora ang huling patakarang legal sa ngalan ni Don Ricardo, hindi pa ganap ang aking tagumpay. Napahinto si Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Tungkol dyan, may natanggap akong tawag mula sa legal team ng ospital kanina. Si Aurora ay nagsumit ng isang special power of attorney na di umano ay pinirmahan ni Don Ricardo bago siya makoma. Nais niyang ilipat ang pamamahala ng mga life support system sa kanya. At kapag nangyari yun, pwede niyang ipag-utos na tanggalin ang tubo ng matanda upang hindi na ito makasaksi laban sa kanya sa korte. Napanlalamig ako. Ang kasakiman ng pamilya Cortez ay wala ng limitasyon. Handa silang pumatay ng sarili nilang dugo para lamang maiwasan ang ganap na pagkabangkarota. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang maliit na susi na ibinigay ni Mang Teroy. Hindi mangyayari ang gusto niya, Gabriel. Dahil bago pa man niya makaharap ang huwad na dokumentong iyon, bubuksan ko na ang huling kahon na magpapatunay kung sino ang tunay na may karapatan sa buhay at yaman ni Don Ricardo. Ito ang batas, Marissa. Ako ang asawa ng anak niya at ako ang may hawak ng special power of attorney. Ipinag-uutos ko na itigil na ang lahat ng agresibong gamot kay Ricardo. Hayaan na natin siyang mamahinga ng payapa. Ang tinig ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan ng ICU corridor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iwinawagayway ang isang pirasong papel na tila ba ito ay isang gintong susi patungo sa kanyang kaligtasan. Sa likuran niya, ang kanyang abogado ay nakatayo ng tuwid. Ngunit hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Tinitigan ko ang papel. Pagkatapos ay ang mukha ng babaeng itinuring ko sanang ina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng lungkot para sa kanyang biyenan. Ang naroon ay ang purong takot ng isang hayop na nababaon na sa utang at kahihiyan. Ang special power of attorney na yan, Aurora, ay may petsang kahapon. Ang panimula ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim na sapat para patigilin ang paghinga ng sinumang nakikinig. Kahapon, si Don Ricardo ay nasa ilalim ng matinding sedasyon at ang kanyang neurological function ay nasa pinakamababang antas. Imposible para sa isang pasyenteng nasa ganoong kondisyon ang lumagda ng may malinaw na kaisipan. Pinalagda niya ito bago pa man siya mawalan ng malay. Ngayon mo lang nalaman dahil itinago niya ito, ang palahaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay pumapyok na sa desperasyon. Bilang kanyang doktor, hawak ko ang bawat minuto ng kanyang medical record. Ang sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang tremor sa kamay ni Don Ricardo, na dulot ng kanyang Parkinson's, ay may particular na pattern. Ang lagdang ito, masyadong diretso, masyadong pulido. Ito ay gawa ng isang taong nanginginig ang budhi, hindi ng isang taong may sakit sa nerve. Wala kang pakialam, attorney. Gawin mo ang trabaho mo. Ang sigaw ni Aurora sa kanyang abogado. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado, bumukas ang elevator at lumabas si attorney.
Ramon, ang aking sariling legal counsel. Bitbit ang isang lumang dokumento na may selyo ng korte. Hindi na kailangan Aurora, ang sabi ko. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. Habang abala kayo sa paggawa ng huwad na dokumentong iyan, binuksan ko na ang vault ni Don Ricardo gamit ang tunay na susi. Sa loob niyon, nahanap namin ang kanyang living will. Isang dokumentong ginawa niya 3 taon na ang nakalilipas. Bago pa man ninyo balakubakin ang kanyang kumpanya, napatigil si Aurora. Ang papel sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang tuyong dahon na nalaglag mula sa isang namamatay na puno. Ayon sa living will na ito, ang pagpapatuloy ni Attorney Ramon. Sa sandaling mawalan ng kakayahan si Don Ricardo na magpasya para sa kanyang sarili. Ang tanging tao na binibigyan niya ng kapangyarihan sa kanyang medikal na desisyon at sa pamamahala ng kanyang naiwang ari-arian ay si Dr. Marisa Villanueva. Ikaw, Aurora, at ang iyong anak na si Adrian ay binawalan niyang lumapit sa loob ng 10 metrong radius mula sa kanyang kama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi nang makita ko ang pagguho ng huling pag-asa ni Aurora. Hindi mo siya mapapatay, Aurora, dahil ang buhay niya ay hindi nasakop ng iyong kasakiman at ang utang na iniwan ni Adrian. Dahil sa dokumentong ito, ang lahat ng iyong personal na ari-arian, pati ang mga alahas na suot mo ngayon ay kumpiskado na upang pambayad sa mga biktima ng embezzlement ng iyong anak. Hindi maaari. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ang sigaw ni Aurora. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nakikinig. Ang mga gwardiya ng ospital ay lumapit at marahan siyang ginabayan patungo sa exit. Nang maiwan kaming dalawa ni Gabriel sa ICU, naramdaman ko ang pagod na dahan-dahang gumagapang sa aking katawan. Ang tensyon ng nakaraang mga oras ay tila isang bigat na dahan-dahang inalis mula sa aking balikat. Matatapos na rin ang lahat. Marissa. Ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa aking balikat. Nasa kamay mo na ang hustisya. Hindi pa, Gabriel. Ang sagot ko habang nakatingin sa monitor ni Don Ricardo. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanila. Ang hustisya ay ang siguraduhin na wala na silang babalikan kapag lumabas sila. Papasok na sana kami sa loob ng silid ni Don Ricardo nang biglang tumunog ang emergency buzzer mula sa kabilang wing ng ospital, ang selda, kung saan pansamantalang nakakulong si Bianca bago ang kanyang paglipat sa provincial jail. Isang nurse ang tumatakbong lumapit sa akin. Ang mukha ay puno ng kaba. Doktora Villanueva si Bianca Salazar. Tinangka niyang uminom ng lason sa loob ng selda. Pero bago siya nawalan ng malay, may iniwan siyang sulat. Para sa inyo raw po. Kinuha ko ang sulat. Ang papel ay may mga mantsa ng luha. Ngunit ang bawat salitang nakasulat ay tila isang huling sumpa mula sa isang babaeng nabulag ng inggit. Akala mo nanalo ka na, Marisa. Akala mo nakuha mo na ang lahat. May isang sikreto si Adrian na hindi mo alam. Isang sikretong nasa loob ng flash drive na itinago ko sa ilalim ng puntod ng aking ina. Kapag nalaman mo ang totoo tungkol sa pagkamatay ng sarili mong ama, maiisip mo na sana ay hinayaan mo na lang kaming nakawin ang pera mo kaysa malaman ang katotohanan. Nanlalamig ang aking buong pagkatao. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong itinarak sa aking dibdib. Ang aking ama. Ang pagkamatay niya sa isang aksidente, 10 taon na ang nakalilipas. May kinalaman ba ang mga Cortez? Tumingin ako kay Gabriel. Ang aking mga mata ay puno ng bagong uri ng apoy. Ihanda ang sasakyan, Gabriel. Pupunta tayo sa sementeryo. Ang gabi ay malalim na. At ang tunog ng kulog sa malayo ay tila isang babala. Ang mga Cortez ay akala ko ay tapos na. Ngunit ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang kasaysayan ay ngayon pa lamang mabubuksan.
Hindi sapat ang pagkakakulong ninyo upang bayaran ang buhay na kinuha ninyo 10 taon na ang nakalilipas. Sa bawat segundong paghinga mo sa loob ng selda, Adrian, maaalala mo ang mukha ng aking ama, ang lalaking itinuring kang anak, ngunit pinatay mo sa isang pirasong papel. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na sasakyan, habang ang mga wiper ay mabilis na humahawi sa malakas na buhos ng ulan. Ang tunog ng ulan sa bubong ng kotse ay tila isang mabilis na tibok ng puso na hindi mapakali. Katatapos ko lang basahin ang huling bahagi ng file na nakuha namin mula sa flash drive ni Bianca. Marissa, sigurado ka ba rito gabi na at malakas ang bagyo? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang tinatahak namin ang masukal na daan patungo sa lumang sementeryo ng San Jose. Kailangan kong makita ang ebidensya, Gabriel. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang dokumentong sinasabi ni Bianca. Kung totoo ang nakasulat sa file. Hindi lang pagnanakaw ang kasalanan ng pamilya Cortez sa akin. Pinatay nila ang aking ama para lamang makuha ang kumpanya. Ang sagot ko, ang bawat salita ay may kasamang pait ng yelo. Pagdating sa harap ng puntod ng ina ni Bianca, ang dilim ay tila isang kumot na bumabalot sa lahat. Pinatay ni Gabriel ang makina ng kotse. Ang tanging maririnig ay ang sipol ng mahangin na gabi at ang malakas na buhos ng ulan na tumatama sa mga dahon ng puno. Dito tayo. Ang bulong ko habang bumababa ako sa sasakyan, hindi ko na inintindi ang putik na dumidikit sa aking sapatos o ang lamig na tumatagos sa aking coat. Gamit ang isang maliit na pala at ang ilaw mula sa aming mga cellphone, sinimulan naming hukayin ang maliit na bahagi sa paanan ng nitso. Ang tunog ng bakal na tumatama sa basang lupa ay tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng katahimikan. Matapos ang ilang minuto, isang matigas na bagay ang tumama sa aking pala. Isang itim na lalagyan ng gamot, nakabalot sa makapal na plastic. Nahanap ko na, ang sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit. Sa loob ng kotse, binuksan namin ang lalagyan. Doon, nakita ko ang isang orihinal na kopya ng insurance policy at isang pirmadong kasunduan sa pagitan ni Adrian at ng isang mekaniko. 10 taon na ang nakalilipas. Ang aksidente ng aking ama ay hindi sanhi ng maling preno, kundi dahil sa sinadyang pagputol ng brake fluid line. At ang taong nag-utos nito, isang lalaking nakapirma sa ibaba, Adrian Cortez. Siya. Ang mahina kong bulong. Ang aking mga mata ay napuno ng luha na hindi ko na napigilan. Bata pa lang kami noon. Gabriel, paanong ang isang lalaki na pinag-aral ng ama ko, na pinatira sa bahay namin, ay nagawang pumatay para lamang sa pera? Marissa, hindi lang si Adrian ang may alam nito. Ang sabi ni Gabriel habang binabasa ang iba pang mga papel. Tingnan mo ang petsa. Si Aurora ang nag-ayos ng settlement sa mekaniko para manahimik. At si Bianca, ginamit niya ang impormasyong ito para i-blackmail si Adrian, kaya sila napilitang magpakasal ng lihim. Isang biglang katok sa bintana ng kotse ang nagpagulantang sa amin. Sa labas, sa gitna ng ulan, nakatayo si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo mula sa isang sugat sa noo. Tila tumakas siya mula sa kustodiya ng mga pulis habang nililipat ng sasakyan. Marissa, ibigay mo sa akin yan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng kulog. Pinilit niyang buksan ang pinto ng kotse. Ang tunog ng paghila niya sa bakal ay tila isang galit na hayop. Gabriel, lock the doors. Ang sigaw ko. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Marissa. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Ang muling sigaw ni Adrian. May hawak siyang isang pirasong bakal at sa isang malakas na paghampas. Ang salamin sa panig ko ay nagsimulang magkalamat. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila isang huling babala. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang sasakyan ng pulis na paparating sa malayo.
Ang mga sirena ay hindi pa naririnig, ngunit ang mga ilaw ay kumikislap na. Huli na, Adrian, ang sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata sa kabilang panig ng salamin. Ngayon, hindi mo na lang kakaharapin ang kaso ng pagnanakaw. Kakaharapin mo ang multo ng aking ama. Isang malakas na hampas muli ang ginawa ni Adrian at sa pagkakataong ito, ang salamin ay tuluyang nawasak. Ang mga piraso nito ay tumalsik sa aking balat, ngunit hindi ako gumalaw. Hawak ko ang dokumento ng mahigpit. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Adrian ang aking leeg. Ang kanyang mga daliri ay kasing lamig ng kamatayan. Wala na akong babalikan. Marissa, kung babagsak ako, isasama kita. Hahatak na sana niya ako palabas nang isang malakas na tunog ng putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa sementeryo. Ngunit ang putok ay hindi galing kay Adrian. Tumingin ako sa likod ni Adrian. Nakatayo roon si Mang Teroy, ang matandang katiwala. May hawak na baril at nanginginig ang mga kamay. Ngunit hindi si Adrian ang binaril niya. Ang bala ay tumama sa gulong ng isang motorsiklo na nag-aabang sa dilim. Ang motorsiklong sasakyan sana ni Adrian para tumakas. Tapos na ang pagtatago mo, Mr. Adrian, ang sabi ng matanda. Sa huling sandali, ang mga pulis ay dumarating na. Ngunit bago pa man nila mahawakan si Adrian, isang malakas na kidlat ang tumama sa isang malapit na puno. At sa gitna ng liwanag, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang itim na notebook ang nahulog mula sa bulsa ni Adrian habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Isang notebook na may nakasulat na pangalan sa unang pahina, Don Ricardo Cortez. Napahawak ako sa aking dibdib. Kung si Adrian ang pumatay sa aking ama. Ano ang kinalaman ni Don Ricardo na kanina lang ay binibigyan ako ng lahat ng kanyang yaman? Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay may kasamang tunog ng basang sapatos sa malamig na tiles. Ang aking puting coat ay may bahid na ng putik at dugo. Isang simbolo ng madilim na gabi na kakatapos lang naming harapin sa sementeryo sa aking kanang kamay. Mahigpit kong hawak ang itim na notebook ni Don Ricardo, ang huling piraso ng puzzle na magsasabi kung ang matandang lalaking iniligtas ko ay isang anghel o isa ring demonyong nagpapanggap. Marissa, uminom ka muna ng mainit na kape. Nanginginig ka na sa lamig. Ang mahinahong sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang tasa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang uri ng pag-aalala na hindi humihingi ng kapalit. Hindi ko kaya, Gabriel. Hanggat hindi ko nababasa ang huling pahina ng notebook na ito, hindi hihinto ang panginginig ng puso ko. Ang sagot ko. Umupo ako sa isang bench sa tapat ng ICU ni Don Ricardo. Sa labas. Ang bukang liwayway ay dahan-dahan ng sumisilip, nagbibigay ng kulay asul sa madilim na langit. Binuksan ko ang notebook. Ang bawat sulat kamay ay nanginginig. Bakas ang sakit ng Parkinson's at ang bigat ng konsensya. August 14, 2014. Nakita ko ang ginawa ni Adrian sa sasakyan ni Dr. Villanueva. Hindi ko sinadyang makita. Ngunit huli na ang lahat. Nang mangyari ang aksidente, ang aking takot para sa dangal ng pamilya Cortez ay mas matimbang kaysa sa aking tungkulin sa katotohanan. Pinatahimik ko ang mekaniko. Binayaran ko ang insurance. Ngunit sa bawat gabi mula noon, ang mukha ni Dr. Villanueva ay hindi ako pinapatulog. Nabitawan ko ang notebook. Ang bawat salita ay parang isang sampal na nagpamanhid sa aking mukha. Si Don Ricardo. Ang lalaking tinuring kong pangalawang ama. Alam niya. Alam niya na pinatay ng kanyang apo ang tatay ko. At pinili niyang manahimik. Ang lahat ng tulong niya sa akin. Ang pag-aaral ko. Ang posisyon ko sa ospital, lahat ng iyon ay hindi dahil sa pagmamahal. Lahat ng iyon ay bayad pinsala para sa isang buhay na hindi na maibabalik. Marissa,
Ang bulong ni Gabriel nang makita ang aking hitsura. Anong nakasulat? Lahat ng ito. Gabriel, lahat ng kabutihang akala ko ay totoo, ay gawa sa kasalanan. Inalagaan niya ako dahil sa utang na loob na siya mismo ang gumawa. Iniligtas ko ang buhay ng taong nagtakip sa pumatay sa tatay ko. Ang sabi ko, ang aking boses ay gumuho sa isang mahinang paghikbi na agad kong pinigilan. Tumayo ako at pumasok sa loob ng ICU. Si Don Ricardo ay gising na. Nakatingin sa kisame ng walang kurap. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nahanap mo na ang talaarawan. Ang paos niyang sabi, bakit, Don Ricardo? Bakit niyo hinayaang mabuhay ako sa kasinungalingan sa loob ng 10 taon? Bakit niyo hinayaang mapalapit ako sa pumatay sa tatay ko? Ang tanong ko, ang aking boses ay puno ng pait. Dahil duwag ako, Marissa, akala ko, kapag ginawa kitang tagapagmana, kapag ibinigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ng mga Cortez, mababura ang kasalanan namin. Ang sagot niya, ang bawat hininga ay tila isang pasakit. Pero tama ka. Ang katarungan ay hindi nabibili ng ospital o ng kahit anong shares. Adrian is behind bars now. At ang lahat ng ebidensya mula sa notebook na ito ay ibibigay ko sa pulisya. Maging kayo, Don Ricardo. Kailangan ninyong managot sa pagtatago ng krimen. Ang deklarasyon ko, ang aking professional na lamig ay bumalik na. Tanggap ko. Marissa, handa akong mamatay sa loob ng kulungan. Basta't malaman mo na ang tanging totoo sa lahat ng ito ay ang paghanga ko sa iyong galing. Ang huling sabi niya, bago siya muling mapapikit dahil sa panghihina, lumabas ako ng silid at hinarap ang isang nurse na papalapit. Doktora Villanueva, gising na po si Bianca Salazar. Ngunit tumanggi siyang kumain o makipag-usap sa kahit kanino. Gusto niya po kayong makita. Naglakad ako patungo sa kabilang wing, sa loob ng pribadong selda kwarto. Si Bianca ay nakaupo. Ang kanyang mukha ay tuyo na at ang mga mata ay walang buhay. Ang lason na ininom niya ay hindi nakamatay. Ngunit ang katotohanang wala na siyang babalikang luho ay tila mas masakit na parusa. Dumating ka pala, ang sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Siguro ay nabasa mo na ang tungkol sa tatay mo. Masaya ba ang pakiramdam? Marissa, ang malaman na ang buong tagumpay mo ay nakatayo sa ibabaw ng libingan ng tatay mo. Hindi ako nandito para makipagtalo sa iyo. Bianca, ang sagot ko habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Nandito ako para sabihin na ang lason na ininom mo ay hindi sapat para takasan ang mga kaso mo. You will stand trial for everything, the embezzlement, the fraud, and for being an accessory to murder. At least, nakuha ko si Adrian mula sa iyo. Ang huling hirit niya, isang pilit ng ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Kahit sandali, naging akin ang lalaking pinapangarap mo. You didn't take him from me. Bianca, inalis mo ang isang basura sa buhay ko. At para doon, dapat pa yata kitang pasalamatan. Ang ganti ko, na naging dahilan upang mawala ang ngiti sa kanyang mukha. You deserve each other. Bianca, sa loob ng rehas, maari ninyong pagsaluhan ang lahat ng inyong mga kasinungalingan. Iniwan ko siya at naglakad patungo sa rooftop ng ospital. Ang araw ay ganap na ng sumikat. Naramdaman ko ang paglapit ni Gabriel sa aking likuran. Hindi siya nagsalita. Sapat na ang presensya niya upang maramdaman ko na hindi ako mag-isa sa gitna ng mga guho. Anong plano mo ngayon, Marissa? Ang tanong niya. Tutuparin ko ang pangarap ng tatay ko, Gabriel, pero hindi sa ilalim ng pangalang Cortez. Gagamitin ko ang yaman na iniwan ni Don Ricardo para sa isang tunay na ospital ng masa. At pagkatapos, lilisanin ko ang lungsod na ito.
Pupunta ako sa Cebu. Ang sagot ko habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Cebu. Bakit doon? Dahil doon nagsisimula ang dagat. At kailangan ko ng malinis na tubig upang hugasan ang lahat ng pait na ito. Ang sabi ko, tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sasama ka ba? Tumingin si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng umaga. Kahit sa ang panig ng mundo, Marissa, hanggat ang puso mo ang magsisilbing gabay. Ngunit bago pa man kami makababa mula sa rooftop, isang tawag mula sa baba ang muling bumasag sa katahimikan. Doktora Villanueva, isang sunog. Ang mansyon ng mga Cortez ay nilalamon ng apoy. Si Doña Aurora. Ayaw niyang lumabas ng bahay. Napahigpit ang hawak ko sa railing. Ang huling haligi ng kanilang kasakiman ay nagbabaga na. Ang pamilya Cortez ay hindi lamang basta babagsak. Sila ay magiging abo. Ang usok mula sa nasunog na mansyon ng mga Cortez ay abot hanggang sa bintana ng aking opisina sa ospital. Kahit na milya-milya ang layo nito, sa bawat hininga ko, tila nalalasahan ko ang pait ng kanilang pagbagsak. Ang balita ay mabilis na kumalat. Sinubukan ni Doña Aurora na iligtas ang kanyang mga alahas sa gitna ng apoy. Ngunit ang tanging nakuha niya ay ang pagkapaso ng kanyang mga kamay at ang ganap na pagkawala ng kanyang katinuan. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Isinusuot ang aking stethoscope sa huling pagkakataon sa gusaling ito. Sa labas ng aking pinto, naririnig ko ang bulungan ng mga kawani. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa naudlot na kasal, kundi tungkol sa bagong pangalan na nakaukit sa entrance ng Hospital Villanueva Medical Foundation. Ready ka na, ang malambot na boses ni Gabriel mula sa likuran ko. Hawak niya ang dalawang maleta, ang tanging mga bagay na ititira ko mula sa aking buhay sa Maynila. Ready na ako, Gabriel. Pero may isa pa akong huling kailangang gawin. Ang sagot ko. Ang huling destinasyon ko bago ang paliparan ay ang provincial jail. Ang amoy ng kalawang at basang semento ay sumalubong sa akin. Sa likod ng makapal na rehas at salamin, nakaupo si Adrian. Wala na ang makisig na lalaking nakilala ko sa mga charity gala. Ang kanyang buhok ay gupit bilanggo. Ang kanyang balat ay madilaw. At ang kanyang mga mata ay walang ibang makita, kundi ang kawalan. Nang makita niya ako, sumilay ang isang desperadong pag-asa sa kanyang mukha. Marissa, alam kong pupunta ka. Alam kong hindi mo ako matitis. Sabihin mo sa kanila, iurong mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Marissa, magmamakaawa ako sa harap mo araw-araw. Basta ilabas mo lang ako rito. Tinitigan ko siya ng matagal. Tila tinitignan ko ang isang kakaibang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Nandito ako hindi para kausapin ka. Adrian, nandito ako para ibigay sa iyo ito. Diyan to. Inilagay ko sa tapat ng salamin ang isang dokumento. Iyan ang formal na turnover ng lahat ng ari-arian ng pamilya Cortez patungo sa foundation para sa mga biktima ng medical malpractice at financial fraud. Wala na kayong pag-aari. Adrian, kahit ang sapatos na suot mo ngayon ay hindi na sa iyo. You can't do this, pamilya tayo. I loved you, Marissa. Ang sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay humampas sa salamin. Lumikha ng isang mapurol na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Hindi mo ako minahal, Adrian. Minahal mo ang kapangyarihan at ang pera na dala ko. At ang pamilyang sinasabi mo, pinatay ninyo ang tanging pamilyang mayroon ako. Ang boses ko ay hindi tumaas. Nanatili itong kalmado at puno ng awtoridad. Ang tanging utang na loob na mayroon ako sa iyo ay ang pagpapakita mo sa akin kung gaano ako kalakas kapag wala ka. Magbabayad ka, Marissa. Paglabas ko rito, hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan.
Ang huling banta niya habang hinihila siya ng mga gwardiya palayo. Ang kapayapaan ko ay hindi nakadepende sa iyo. Adrian, dahil simula sa segundong ito, hindi ka na umiiral sa mundo ko. You are just a ghost of a lesson I've already learned. Ang huling sabi ko bago ako tumalikod. Sa labas ng bilangguan, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malinis. Ang bigat sa aking dibdib na 10 taon ko nang dala ay tila tuluyan ng natunaw. Sumakay ako sa sasakyan ni Gabriel. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa airport, dinaanan namin ang mga guho ng mansyon ng mga Cortez. Wala nang natira kundi ang mga itim na haligi at ang amoy ng sunog na kahoy. Sa gitna ng mga abo, nakita ko ang isang maliit na puting bulaklak na sumisibol sa pagitan ng mga bitak ng semento, isang simbolo ng bagong simula. Marissa, tumawag ang head office sa Cebu. Handa na ang lahat para sa opening ng bagong clinic bukas. Sabi nila, marami ng pasyente ang naghihintay sa doktora ng puso. Ang balita ni Gabriel habang nakangiti. Mabuti naman. Dahil marami pa akong kailangang gamutin na puso. Gabriel, kasama na ang sa akin. Ang sagot ko. Inihilig ko ang aking ulo sa kanyang balikat habang lumilipad ang eroplano palayo sa Maynila. Tiningnan ko ang mga ilaw ng lungsod na dahan-dahang naglalaho. Ang bawat luhang ipinatak ko. Ang bawat gabing hindi ako nakatulog. At ang bawat pagkakataong pinili kong maging rasyonal sa gitna ng bulyaw ng aking damdamin. Lahat ng iyon ay nagdala sa akin sa sandaling ito. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging madugo. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng rukro, ng malaya, at ng may dangal. Ang pamilya Cortez ay nabaon sa kanilang sariling apoy, habang ako ay muling isinisilang sa gitna ng dagat ng Cebu. Ngunit bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata para sa isang mahimbing na tulog, naramdaman ko ang pagpindot ng isang notification sa aking cellphone. Isang unknown number. Isang maikling mensahe na nagpatayo ng balahibo ko. Hindi lahat ng abo ay nananatiling patay. Marissa, magkita tayo sa Cebu. Napahigpit ang hawak ko sa kamay ni Gabriel. Ang laban ay maaaring tapos na sa Maynila. Ngunit ang anino ng nakaraan ay tila marunong ding lumangoy. Nang simoy ng hangin sa Cebu ay may halong amoy ng asin at kalayaan. Nakatayo ako sa balkonahe ng Sanctuario de Villanueva, ang bagong ospital na itinayo ko sa gitna ng mga burol na nakatanaw sa asul na dagat. Wala na ang ingay ng trapiko ng Maynila. Wala na ang mga bulong ng pagtataksil sa mga pasilyo. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa pampang at ang masiglang pag-uusap ng mga nurse sa ibaba. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang matanggap ko ang misteryosong mensahe sa airport. Inakala ko na iyon ay panibagong bagyo. Ngunit nang humarap sa akin ang nagpadala nito sa lobby ng aking klinika. Hindi takot ang naramdaman ko, kundi isang malalim na pag-unawa. Si Sofia iyon, ang bunsong kapatid ni Adrian, ang babaeng pinag-aral ko ng medisina. Nakatayo siya sa harap ko. Hindi bitbit ang galit ng mga Cortez, kundi ang bigat ng isang malaking utang na loob. Hindi ako nandito para gantihan ka, Ate Marissa. Ang sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig habang iniaabot ang isang itim na folder. Nandito ako para ibigay ang huling piraso ng katotohanan. Si Mama at si Kuya. Binalak nilang ilipat ang lahat ng utang ng kumpanya sa pangalan mo bago ang kasal. Pero hindi nila itinuloy dahil alam nilang mas mapapakinabangan kanila kung mananatili kang malinis. I'm sorry. I'm so sorry na naging bahagi ako ng pamilyang iyon. Tinitigan ko si Sofia. Nakita ko sa kanya ang sarili ko noon puno ng pangarap, ngunit nakatali sa maling tao. Sofia, hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa mga kasalanang hindi mo ginawa. Ang pagpunta mo rito para sabihin ang totoo ay sapat na para maputol ang tanikala ng inyong pamilya. Iyon ang huling beses na narinig ko ang pangalang Cortez na may halong pait
Sa araw na iyon, tinapos ko na ang huling pahina ng aking paghihiganti. Hindi sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanila dahil ginagawa na iyon ng batas, kundi sa pamamagitan ng ganap na paglimot. Doktora, may tawag po mula sa Maynila. Ang sabi ng aking secretary, pumanaw na po si Don Ricardo Cortez kaninang madaling araw. Tahimik daw po siyang umalis sa kanyang pagtulog. Napahawak ako sa aking krus na kwintas. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Sa wakas, ang matandang lalaki na naging saksi sa aking pait at tagumpay ay nahanap na rin ang kanyang kapayapaan. Sa kabila ng lahat, ipinagdasal ko ang kanyang kaluluwa. Ang patawad ay hindi nangangahulugang binubura ang nakaraan, kundi ang pagpapasya na hindi nahahayaang kontrolin nito ang iyong kasalukuyan. Lumapit si Gabriel sa aking tabi. May dalang dalawang baso ng sariwang juice. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Balita ko, stable na ang lahat ng pasyente sa Ward 7. Mukhang pwede na tayong magpahinga ng sandali. Ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Alam mo, Gabriel, sa loob ng 10 taon, inakala ko na ang pag-ibig ay isang sakripisyo na kailangang masakit. Ang bulong ko habang inilalagay ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Pero dahil sa iyo, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakabulag. Ito ay nagbibigay ng liwanag upang makita mo ang sarili mong halaga. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay sapat na upang malaman kong hindi na ako mag-iisa sa susunod na kabanata. Marissa, hindi mo na kailangang maging mag-isa sa bawat operasyon ng buhay. Nandito ako para maging katuwang mo sa bawat tibok. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Ang pamilya Cortez ay naging abo na sa Maynila. Si Adrian at Bianca ay nabulok na sa kanilang sariling mga kasinungalingan sa loob ng rehas. At si Doña Aurora ay naliligaw na sa sarili niyang isipan. Sila ay bahagi na lamang ng isang madilim na kasaysayan na hindi ko na muling babalikan dito sa Cebu. Ang bawat tibok ng aking puso ay akin na muli. Ang bawat tagumpay ay hindi na para patunayan ang aking galing sa ibang tao, kundi para maglingkod sa mga taong tunay na nangangailangan. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang katarungan ay nakamit na. At ang pinakamahalaga sa lahat, nahanap ko na ang babaeng matagal nang nawala sa akin ang aking sarili. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa aking puso. Ang liwanag ay ngayon pa lamang nagsisimulang magningning. Ang bawat tibok ay puno ng pag-asa, puno ng katarungan, at puno ng isang pag-ibig na hindi na kailanman magtataksil. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang bawat segundong dumadaloy sa aking buhay ay hindi na binibilang ng takot o ng pangangailangang maghiganti. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking opisina sa Cebu. Suot ang isang simpleng asul na damit na kasing kulay ng payapang dagat sa labas. Ngayon ang ikalawang anibersaryo ng Villanueva Heart Center. Ang ospital na itinayo ko mula sa mga guho ng aking nakaraan, sa aking mesa. Nakapatong ang isang pirasong balita mula sa Maynila. Si Adrian Cortez ay formal ng hinatulan ng 20 taong pagkabilanggo dahil sa mga kasong pagnanakaw at pagkakasangkot sa pagkamatay ng aking ama. Si Bianca naman, matapos ang ilang serye ng pag-apela, ay nananatili sa loob ng rehas, malayo sa marangyang buhay na binalak niyang itayo sa ibabaw ng aking mga luha. Ang balita ay hindi na nagdulot ng bilis sa aking tibok ng puso. Wala na ang poot. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng katarungang natupad. Doktora, handa na po ang lahat sa hall. Marami pong mga batang pasyente ang naghihintay sa inyo para sa ribbon cutting. Ang masayang balita ng aking head nurse. Susunod na ako, Elena. Salamat. Ang sagot ko.
Isang tunay at magaan na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bago ako lumabas, naramdaman ko ang pagyakap ng isang pamilyar na init mula sa aking likuran. Si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay marahang lapat sa aking mga balikat. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng anumang unos. Iniisip mo pa rin ba sila? Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Hindi na sila, Gabriel, ang tugon ko habang humaharap sa kanya. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ng babaeng iniwan sa altar. 2 taon na ang nakalilipas. Inisip ko kung napatawad ko na ba talaga ang lahat. At napatawad mo na ba? Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malinis at walang bahid ng pagsisisi. Napatawad ko na ang sarili ko dahil sa pananatili ko sa isang maling pag-ibig ng matagal. Napatawad ko na ang aking puso dahil sa pagtitiwala sa mga maling tao at tungkol sa kanila. Hindi ko kailangang magpatawad upang lumaya. Sapat na ang katarungan upang tapusin ang aming ugnayan. Sila ay bahagi na lamang ng isang leksyon na hindi ko na kailangang balikan. Naglakad kaming magkahawak kamay patungo sa malawak na hall ng ospital. Ang bawat tunog ng palakpakan ng mga tao, ang bawat tawa ng mga batang muling binigyan ng pagkakataong mabuhay, ay ang pinakamatamis na musika ng aking tagumpay. Dito, ang bawat pasyente ay hindi lamang numero. Sila ay mga buhay na pinahahalagahan. Gaya ng pagpapahalaga ko ngayon sa aking sariling dangal. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan ay ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng sakit. Ang pamilya Cortez ay naging bahagi na ng madilim na usok ng kahapon. Habang ako ay patuloy na sumisikat sa liwanag ng kasalukuyan, sa bawat tibok ng aking puso, wala na ang tunog ng paghihiganti. Ang tanging naririnig ko na ngayon ay ang maayos at matatag na ritmo ng isang bagong buhay. Isang buhay na malaya, isang buhay na rasyonal, at isang buhay na puno ng tunay na pagmamahal mula sa ibang tao. Ngunit higit sa lahat, mula sa aking sarili. Ang aking pangalan ay Dr. Marisa Villanueva. At sa wakas, ang aking puso ay ganap na ring nakauwi.